Magandang gabi po. Kabi-kabilang kilos protesta, sumalubong ngayong Mayo 1, araw ng paggawa. Sing-init ng panahon ang naglalagablab na damdamin ng mga rallyista. Dismayado raw sila sa kabalang aksyon naman ng gobyerno sa kanilang hiling na ang pangunahin ay aumento sa sahod. Mula sa Mendiola, lungsod ng Maynila, live, nakatutok sa Ian Cruz. Ian. Yes, Mike, libo-libong labor groups nga ang nandirito ngayon sa Mendiola upang isigaw ang mga hinaing umano ng mga manggagawa. Mel Mike, sa pasimulangan ng kanilang programa dito ay isang FPG, yung kanilang sinunog. At yung FPG na yan na makita nyo ay likha ng ugat ng lahi ay halaw daw sa medical side. May dalawa itong ahas na sinisimbolo raw ng Pangulo ng Pilipinas at ng Amerika. Nakapulupot ito sa pose ng kuryente na isa rin sa mga problema ng bayarin ng mga manggagawa sa ngayon. Pero maaga pa lamang, Mel Mike, ay nagtipon-tipon na sa iba't ibang bahagi ng Maynila ang mga grupong manggagawa. May mga militanteng grupo sa Welcome Rotonda, 47 labor groups naman ang nasa Espanya. May mga rallyista rin sa Liwasang Bonifacio at sa Quezon Avenue. Nakapwesto naman ang ilang mga jeepney driver. May mga rallyista rin malapit sa US Embassy. Lahat sila ay nagmarcha patungo dito sa Mendiola. At Mel Mike, kahit nga matindi ang init ng araw, mula Liwasang Bonifacio, Maynila ay matyagang nagmarcha patungo rito sa Freedom Arc sa Mendiola at iba't ibang labor groups. Ang sigaw nga nila ang kawalan daw ng aksyon ng pamahalaan sa pagpapahirap ng mga Pilipino, tulad na lamang ng di pagbibigay ng aumento sa sweldo. Hindi rin daw sila natutuwa sa lumulutang na non-wage benefits na isinusulong ng ating pamahalaan. Bukod sa mga militante na hindi napigil ng mainit na panahon sa pagpunta rito sa Mendiola, nakilala rin natin si Maricel Eradan. Kasama niya nga yung kanyang 2 taong gulang na anak na si Amor, at ngayon lamang daw sila nakasali sa isang rally upang mag-obserba. Ang 49 anyos naman na si Aling Angie Rule, isang 49 anyos siya, Mike Mel, pangalawang beses na raw na sumali din sa rally at nanakit nga raw yung kanyang mata dahil sa init ng panahon sa ngayon. Pero bilang taga-suporta ng migranteng kaanak sa Saudi Arabia ay kasali raw sila sa pagsulong ng kanilang karapatan kahit dito sa kalsada. At ayon naman sa Manila Police District, tinatayang nasa humigit kumulang 5,000 lamang ang mga nag-rally ngayong taon na maaring factor din daw ang init ng panahon at ang election period, kaya kakaunti ang sumama sa pigkilos. Pero kani-kanina lamang ay inanunsyo nga dito ng mga militante na naabot nila ang 30,000 na bilang at sapat naman daw ang bilang ng mga pulis upang magbantay dahil may augmentation sila mula sa Central Luzon at sa Calabarzon. Samantala, Mel Mike, sa isang misa naman na pinangunahan ni Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle ay binigyang pugay niya ang mga manggagawa. Bago raw sana isipin ng tubo o kita, alalahanin daw muna ng lahat ang dangal na manggagawa. Narito yung ating managing panayam. Dahil ang Diyos ang unang manggagawa, ang pakikinahok ng simbahan at ng pananampalataya ay hindi lamang pakikialam. Luma na raw yung mga pinaglalaban, pero bakit yun pa rin ang pinaglalaban natin? Well, luma pero long overdue niya. Kaya nga luma dahil matagal nang hindi hinaharap ng nakaraan at kasalukuyang gobyerno yung demand namin para sa dagdag na sahod, pagbabasura sa kontraktualisasyon at itong tumitinding pagsasamantala sa karapatan ng mga manggagawa. Yun yung batayang mga kahilingan ng manggagawa ngayong araw na ito. Kung hanggang alas 8, 8:30 or 9 p.m., we'll have them their program. We'll let them have their program. Usually kasi huwag lang maggugulo at mag-vigil overnight. Kasi bukas may trabaho na. We have to open this road for all motorists. Mel Mike, sinabi naman ni Presidential Spokesperson Edwin Lacerda na matapos nga yung pre-Labor Day meeting ng Pangulo kasama ang iba't ibang samang manggagawa ay pag-aaralan daw ng pamahalaan ng mga demand ng mga labor group. Isa rin sa inaaral umano ng pamahalaan ang issue ng kontraktualisasyon. Makikipagpulong daw muli ang sa mga manggagawa ang pamahalaan bago nga matapos itong buwan ng Mayo. Sa mga sandaling ito, Mike, ay nagpapatuloy pa rin itong programa ng mga manggagawa dito nga sa aking likuran, dito sa kanilang mobile stage dito sa Mendiola. At kababanggit lamang sa atin ni Elmer Labog, ang chairperson ng KMU, na sinasabi nila na hindi naman sila magtatagal dito hanggang magdamag. Gaya ng kanilang naipangako sa pulis ay kusa sila at mapayapang mag-disperse para nga tapusin itong araw ng paggawa. Mel Mike. Ian,
ganun pa rin bang karami yung mga nagrarally sa mga sandaling ito habang nag-uusap tayo kumpara doon sa dami ng mga nagmarcha papunta dyan sa Mendiola kanina, Ian? Mike, ang binabanggit ng Manila Police District ay umabot daw mula 4,000 hanggang 5,000 yung mga militante at yung iba ring mga taga-suporta nila na nagmarcha mula nga sa Liwasan Bonifacio patungo dito sa Mendiola. Pero Mike, sinabi nga dito sa entablado naman ng mga militante, sa panig naman daw nila, ang kanilang bilang daw ay umaabot sa 30,000 yung mga dumahok dito sa rally. Kaya Mike, itong bahaging ito Mike, ito yung Carlos Palacas sa ating harapan, sa ating lugaran yung Ligarda, at yung dito sa ating kanan ay yung Claro M. Recto. Sa ngayon sarado ito, pero may mga alternate routes naman daw na ginawa ang MPD para yung mga motorista ay hindi mahirapan sa kanilang paglalakbay. Balik sa'yo Mike. Maraming salamat, Ian Cruz.